Patuloy na maulan sa katimugang bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ngayong araw. Pero ilang bahagi ng Northern Luzon patuloy na magiging katamtaman at magiging gloomy ang panahon. Amihan mananatili despite na bahagyang numipis ang high pressure area sa bandang hilaga ng Luzon. Maliit o bahagyang pagtaas ng drought sa parte ng kanluran ng bansa tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, December 29, 2025. Ang oras sa ating post ngayong maga ay alas 11:29 na ng magtatanghaling tapa. O tatlong araw na lang at New Year na po o 2026 na po, well ay patuloy pa rin na hindi magbabago ang lagay pa rin ng ating panahon. Almost stationary na magiging katamtaman ang panahon natin sa Luzon na medyo umaaraw pero patuloy ang ginaw dala ng ating amihan. Siyempre, patuloy pa rin pong magkakaroon ng mga kalat-katapag-ulan sa katimugan ng bansa, especially sa member ng katimugang bahagi ng Visayas o Eastern Visayas at Mindanao dahil sa mga umiiral pa rin na istalis dyan at yung accumulated water vapor na mataas. At dahil sa mas warmer at hot humid ang panahon sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao, inaasahan na magiging mas maulap tayo dyan at yung ating mga kalat-katapag-ulan at mga pagulog at pakidlat at iiral. Base sa ating thunderstorm advisory sa Visayas area, nakataas pa rin silang bahagi ng Eastern Samar, Bohol at ilang bahagi pa rin ng most of Eastern Samar region, kabilang na ang Kinampondan, Salcedo at Gian Eastern Samar. Siyempre, hindi makakalusot sa mga asaang pagkulog at pagkidlat ang Southern Leyte. Yan, so mula sa bandang Sugod at Silago ay asahan 1 to 2 hours daw ang persisting ng forecast nito. So magdala po ng payong justice ngis at ingat na lamang sa mga kung magiging violent po ang mga pagkulog at pagkidlat. Since wala naman masyadong karamihan ang mga nadetect na lightning strikes dito sa aking lightning detection system, sa Caloocan walang masyadong nadetect. Pero kung titingnan natin sa ating real-time lightning strikes ay mostly ay southern part ng bansa ang nadetect. Mga 8 lightning strikes po ito. Antayin natin mag-load yung 100 minutes ago. Ayan, so nag-load po ay 37 lightning strikes. Kalimitan dito sa may bandang Palawan at bandang Mindanao at west portions ng Visayas may nadetect. Yung mga latest ay bandang malapit sa General Santos pero nasa karagatan naman ito ang aktibo dahil nga po sa mas makapal ngayon ang trough dyan na nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ingat na lamang po. At sa bandang Luzon naman hindi masyado gaano at within 2 hours ago ay mayroong mga pagkulog na naganap dyan sa may bandang Bico region kabilang na ang Catanduanes. Ayan o. So nagkaroon ng 253 cluster dyan at sa may bandang dito sa may bandang isla ng Catanduanes nagkaroon 2 hours o within 2 hours ago. Wala naman masyado sa Central Luzon at Metro Manila so wala tayong magiging komento gaano. Pinakamalapit sa amin nung huli ay 19 kilometer sa Caloocan. Most probably ay nawala na yan after 2 hours po ang nahigit. Nag-clear out na po. Siguro mga 19 kilometers ay banda rito yan. Pero natapos na kasi ang 2 hours ago, which is ang huling record nga po ay 19 kilometers nagkaroon ng malapitang mga pagkulog at pagkidlat. At mapapansin natin ay tuloy na may mga pulsing na nadetect ang aking lightning detection sa Caloocan. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin ang may mga nadetect na pagkulog at pagkidlat. So nag-reset yung ating animation speed. I-confirm natin yan para ma-clear out. So yan po at mapapansin naman natin ay wala gaanong nadedetect dito sa parting Metro Manila malapit. Karamihan ay bandang south po ito nadedetect at bandang kanluran nadedetect ng ating lightning detection system. So sa ating current conditions ngayon ay partly cloudy, haze at gloomy pa rin ang umiiral sa atin. At umaaraw-araw ngayon dito sa amin sa Caloocan. Very obvious naman yan. Ayan, although katamtaman at patuloy na magiging gloomy ang panahon sa maghapon at haze. Dahil pa rin sa siyempre may presensya tayo ng amihan. So makikita natin nagiging cloudy pero minsan umaaraw sa amin sa Caloocan.
Sa lowest sa Petro Netala ng weather station, kaninang 6:26 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.9 degrees Celsius na pinakamababang na itala sa amin since kaninang umaga. Kahapon, mataas ang aming air temperature, at least 31.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:38 PM. Dahil bahagyang numipis nga po yung ating high pressure area kahapon. So medyo naging humina ng konti at bagyang numipis po yung ating amihan sa Metro Manila. So medyo tumaas po yung ating outside temperature ng bahagya. At sa atin namang heat index recorded kahapon, medyo mataas din, 41.5 degrees Celsius. Very obvious naman yan, pero wala tayong magiging forecast dahil asahan mababa lamang ang ating heat index dahil pa rin sa presensya ng amihan. Pero sa peak systems in past 24 hours, pagdating sa mainit na temperatura, nanguna ang San Jose dyan sa Mindoro, Occidental Mindoro na 32.8 degrees Celsius, pinakamataas na yan. So lumalabas ay pangalawa kami sa Caloocan na may pinakamataas na air temperature. Sa lowest sa Baguio ay grabe ang lamig sa kanila na 14.2 degrees Celsius, ang pinakamababang na itala sa Baguio City in past 24 hours. Pinaka-lowest na yan. Ibig sabihin sa bayban ng Atok Benguet, lumalabas mga around 12 degrees Celsius yan. Estimated ko lamang yan mga folks, ang temperatura sa Atok Benguet niyan. So napakaginaw na talaga niyan. At makapal ang mga jacket na namang suit ng mga kababayan natin dyan sa Baguio City. Sa Borongan Eastern Samar naman, nakaranas pa rin sila ng 24.4 mm na total rainfall at wala kaming naging pag-ulan sa Caloocan. Pero meron tayong space weather status, unsettled geomagnetic field na ito. So double check natin, nakataas po yung alert observations natin. At meron tayong radio burst, at least 10 cm, minor lang naman ito. 300 solar flux units ang recorded. So 11 minutes daw ang itinagal nito at ang alert since umaga pa, 6:55 AM pa po kaninang umaga ang huling alert message nito. So minor lang naman ito dahil yung Penticon noon flux ay na 188 solar flux units. Pero asahan pa rin na may mga electromagnetic burst associated yan ng solar flare dahil nagkakaroon ng solar flare emission ng ating haring araw. Normally naman yan. Wala naman tayong nakataas na KP index breakdown in 3 days. So medyo mababa lang ang ating inaasahang solar radiation. Wala namang masyadong mataas, 10% lamang. At yung radio blackout at 45% within 3 days. Well, kung titingnan natin sa LASCO probe ng solar probe, makikita natin ay medyo may associated coronal mass ejection ngayon sa haring araw, mga around 1 o'clock position. Yan, so titingnan natin dito yung around 1 o'clock position, may mga associated coronal mass ejection. Yan, dito sa may bandang 1 o'clock position, ayun, medyo may associated solar coronal mass ejection, ayun. So, medyo na-detect yan ng solar probe. So, nagkaroon tayo ng bahagyang pagtaas ng radio burst. Although, hindi naman siya direkta sa Earth dahil kung titingnan natin, yung cluster ng sunspots ay medyo lihis naman siya. Gaya na lamang ng AR 4321 at 4317. Medyo lihis siya sa Earth. So, yung sunspot number ay 143. Medyo mababa. Asahan natin na may mga unsettled tayo na forecast sa geomagnetic field. Minor lang naman ito pero at least maging cautious pa rin tayo. At mula pa kahapon o kagabi, nagkaroon tayo ng mga ilang solar X-ray flux. At least mga minor lamang ito, 1.3 hanggang pinakmatas na ang 2.2 hanggang kaninang madaling araw yan, oras sa Pilipinas. So at least merong X-ray flux, umabot ng halos R2. Yung solar X-ray flux, ayan po, mga 4.23 watts per cubic. So, medyo tumataas pero saglitan naman yan. Within 11 minutes lang naman daw yung variation ng X-ray flux nito. So, hindi naman tumindi ang flux at may bahagya lamang yung solar photon flux. So, yung arrive sa Earth, medyo manipis lang naman ito. Hindi naman sobrang taas. Pero at least maging cautious pa rin tayo lalo na sa mga nasa outer space natin sa ISS. Although minor lang naman ito, manatili nating obserbahan mga folks. So medyo pressured ang ating magnetosphere, normal lang po yan. At asahan natin na medyo mataas yung auroral, although minor to moderate lang naman ayon dito sa Northern Hemispheral View ng Auroral Monitoring Forecast din mula sa NOAA. At yung TEC error ay mostly bandang dito sa may bandang Mid-Pacific siya.
Maliit lang naman sa may banda o minor lang sa bahagi ng Pilipinas. So, yung radial velocity at least umabot ng 600 ng mga nakarang araw. Pero asahan natin ay ngayong 29 ay medyo descending na po yung radial velocity nito. Yan. Patuloy pa kasi ang associated na coronal mass ejection. Makikita natin dito, ayan, medyo malakas ang coronal mass ejection. Medyo bahagya lamang naglilihis sa Earth. Kaya medyo nararamdaman natin. Asahan ang poor band between 40 to 80 meters lamang. So, walang problema yan sa mga radiologists. At sa gabi naman, between 10 to 12 meters na hindi naman na gumagamit dyan sa ganyang kataas ang mga radiologists natin o yung mga gumagamit ng mga short band radio. Usually, mga 15 meters na po yan pataas. So, wala naman mag-aanong issue. Sa atin namang outside humidity, well, ay 73%. Katamtaman tayo. Bumaba ng 4% since last hour. Mababa nga po ang ating atmospheric pressure. Gaya ng ating sinasabi, bahagyang mababa ito at 1,009 hectopascals. So, alanganing thunderstormy tayo. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Natiling low tide po tayo, so walang problema sa sea level, pero ingat pa rin sa mga bumibiyahe, lalo na sa silangan ng bansa, medyo malikot ang karagatan natin dahil sa malakas na easterly trade wind. So, alam na po natin, pinaliwanag na natin yan na makilang beses. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:20 AM at tulubog po ito mamayang 5:36 PM. At sa ating moonrise and moonset, 66% illuminated na po ito. So, hindi pa ito nagmo-moonrise ha. Magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon, mga at least ngayong tanghali, mga around 12:42 PM po ito, mamayang tanghali ito o mag-aalauna. At tulubog naman ito kinabukasan na madaling araw at 1:37 AM na po ng madaling araw ito lulubog. So, mga bandang hapon pa po makikita natin yung pag-moonrise nito. Sa atin namang local weather outlook, well, ay magiging partly cloudy pa rin tayo sa maghapon hanggang Martes na po yan. Tuloy-tuloy tayo na associated lamang na stationary ang lagay ng panahon natin. Patuloy pa rin tayo magiging mas maginaw despite na umaaraw-araw sa tanghali at sa hapon. Pero hindi mawawala ang mga tsansa ng pag-ulan. Although 3% lamang dito sa amin sa Caloocan, maaaring mas mataas sa miba ng silangang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon po. Take note po yan ha. Hanggang bukas, partly cloudy pa rin na maghapon sa atin. Pero may tsansa na pag-ulan, mababa lang din, 16 to 20%. So, maaaring pumasok yan, pero mga isolated lamang namang mahina at katamtamang pag-ulan, maliban na lamang sa parting Mindanao, na kung saan mas mataas po ang tsansa ng pag-ulan sa inyo na umaabot ng 70 to 80% chance, especially sa eastern part ng Mindanao at bandang kanluran sa bandang Zamboanga Peninsula anytime sa hapon. High sa lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 23 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Obviously, stationary lang lagay ng panahon natin. Kung titingnan natin sa satellite imagery, medyo katamtaman ang ating kaulapan sa bahagi po ng Northern Luzon hanggang Metro Manila at Calabarzon. Magiging maulap lang din ang Kabikulan, Mindoro at ilang bahagi ng Palawan. Magkakaranas lang ng mas maulan ang ilang bahagi ng Puerto Princesa at Batara sa Balabac dahil may cluster po dyan ng trough na may kasamang localized thunderstorms. Na nag-extend yan hanggang bandang Zamboanga Peninsula po ha. So take note po at magdala ng payong. At mula sa buong bahagi ng Southern Luzon, at least medyo moderate naman ang panahon. Medyo umaaraw sa inyo dyan. So expected lamang na medyo maganda o fairly weather naman ang panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga ilang isolated o afternoon rain showers. Walang problema. Sabi man ng Visayas naman, ang southeastern portions ng Visayas, lalo na sa katimugang bahagi ng Borongan hanggang Eastern Samar o Guian Eastern Samar, magiging maulan po tayo dyan, kalat-kalat po yan, at Southern Leyte area. Pero the rest ng Northern Samar at Northern Leyte, at least nagiging moderate naman ang panahon natin. Partly cloudy to sa mostly cloudy ang iiral, asahan lang ng mga pagkulog at pagkidlat sa hapon o sa gabi, lalo na sa bandang katimugan nga po ng Leyte at Samar region. Katamtaman din ang iiral sa buong Panay Island at Negros region, magiging partly cloudy to sa mostly cloudy lang at asahan ang mga mahina at katamtamang pag-ulan ng iiral lalo na sa katimugang bahagi ng Negros region mula dyan sa may bandang Tanhay, Bayawan o Dumaguete ng Negros Oriental. Sa Cebu naman, bandang katimugan ng bahagi nito mula Dalaguete, Algeria, pababa niya ng Oslo. Siyempre ang secure, asahan ang maulap at isolated lang ng mga mahina lamang ng mga pag-ulan na medyo tumitila-tila din naman agad. Ganon din sa Bohol, medyo katamtaman tayo, medyo moderate ang panahon so wala tayong masyadong problema sa mga ilang isolated lamang na pag-ulan sa hapon at localized thunderstorms. Sa bihagay naman ng Mindanao, magiging maulan tayo sa buong Zamboanga Peninsula dahil sa cluster po ng trough dito na tumatawid hanggang Palawan.
Moderate to some heavy rain showers tayo, kabilang na ang katimugang parte ng Zamboanga del Sur o Zamboanga Sibugay. Sa norte naman ng Zamboanga ay magkakaroon tayo ng mga mahinat katamtamang paulan. Isolated lang din ng mga clusterized heavy rain showers na tumitila-tila din naman, pero expected ang maulan lalo na sa bandang hapon sa gabi. So importante po ang payong sa mga kababayan natin sa Zamboanga Peninsula. Maging sa isla ng Basilan at Hulusulu. Mula Northern Mindanao naman, magiging katamtaman tayo pero maulap ang himpapawid natin mula sa buong bahagi ng Osamis Region, Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang dyan na yan sa bandang Agusan del Norte sa Butuan. Although magiging mas maulan tayo sa membandang Dinagat Island at Siargao sa Surigao del Norte, magiging katamtaman din naman sa ilang parte ng Tandag, San Miguel or bandang Lianga ng Surigao del Sur. Maulap at kalat-kalat din ang asahang ulan dito sa bahagi nga po ng Compostela Valley, pababa ng Mongkayo. Kasabay na ang deres ng Caraga, Bangaga o Katiil. Nagkakaroon tayo ng mga ilang mahinat katamtamang pag-ulan na umiiral ngayon sa may banang Lingig, Bislig at Hinatuan. Magdala na naman ng payong, di naman matitindi ang buhos ng ulan. Pero sa mga di inaasahan ay medyo cautious na lamang po tayo dahil nag-extend po yan hanggang sa Central Mindanao ng Cabanglasan, San Fernando, Valencia hanggang Malay Bukidnon. The rest naman ng Davao Region at least katamtaman ng ating paligid. Medyo partly cloud dito sa Musilicaw din lang tayo, so hindi mawawala mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na po sa hapon. Especially sa bahagi ng Sorsogon area mula General Santos at Sarangani, magiging kalat-kalat po ang pag-ulan natin na may pagkilat at pagkulog dyan. Maging sa tanghali ngayon, medyo umuulan-ulan tayo dyan. Importante po ang payong hanggang extension na yan ng bandang South Cotabato. Deres ng Coronadal o Suntal Codarat o Maguindanao del Sur hanggang North Cotabato, at least medyo katamtaman, medyo nagfe-fairly weather tayo dyan. Hindi rin mawawala ang mga water vapor sa hapon na magdudulot ng mga ilang isolated rain showers. So, importante pa rin ang payong just in case. Pero sa maghapon, halos magiging maaraw tayo dyan at medyo hot humid ang panahon. Yung medyo maalinsangan ang mararamdaman natin. Kabilang na ang rest of Davao Region, kabilang na ang City of Davao, Davao del Norte, Davao del Sur at Occidental area. So generally, mostly nagiging katamtaman ang panahon natin, nagiging fairly weather naman tayo, hindi lamang maiwasan ng mga kaulapan dahil pa rin sa umiiral natin na pagbaba ng boundary ng shear line dito, although manipis na lamang po ito dito sa member ng Southeastern Luzon. Pero yung boundary extension, inaasahan natin magtutuloy yan sa member ng Southeastern Luzon all the way hanggang dito nga po yan sa member ng Bicol Region o Eastern Visayas. So, hindi naman ganon katindihan ng mga magiging pag-ulan natin mga folks. So wala naman tayong naasahang sama ng panahon na mababantayan ngayon dahil at least nagbe-below average rainfall na tayo hanggang sa unang linggo na po yan ng January 2026. So hindi na muna tayo masyado magdi-discuss dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Yan, maging sa West Pacific Basin, wala naman tayong magiging komento masyado dahil wala na po tayo sa typhoon season for now. So diretso muna tayo sa ating ulat lindol kaagad dahil makita natin kung madami na kagad ang nadadagdagan pa, kung aabot pa sa 1,000 ang total na lindol. So far sa aking seismograph, wala naman ng gaano. May mga minor lamang tayo na-detect dito since 9:58 ng umaga. May na-detect tayo ng medyo katamtaman. Ito nga po yun, 9:53 AM sa may bandang Dalupira Island, Calayan, Cagayan. Na-detect ng aking seismometer yan. Yan, medyo minor, maliit lamang siya. So medyo minor lamang at base dito sa data feed PBOX, magnitude 4.1 po ito na may epicentral depth of 24 km. So medyo mababaw ng konti kaya na-detect ng ating aparato. Kanina yan, 9:53 AM, eksakto dito sa may bandang isla na yan ng Dalupiri, Calayan, Cagayan. At so far, mula kanina madaling araw, may isang magnitude 4 na naitala dyan sa northwest ng Anahan, Saudol, Leyte naman. Yan, so may na-detect dito at mukhang may mga clusters dyan. Magnitude 4.0 po ito. Naganap ito madaling araw, 2:47 AM ng madaling araw. So medyo may dalawa tayong magnitude 4 at marami na kaagad ang mga registered na mga ilang minor earthquakes. Kabilang na ang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu pa rin, kaya maging alisto pa rin, mag-iingat pa rin tayo sa may bandang Cebu. Patuloy pa rin ang mga pag-iinig. Kabilang na ang area ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Dito rin sa may bandang Davao Oriental, malapit sa Manay, ay patuloy ang clusterized, although mas bawas na po yung mga pag-iinig na kahit papaano po. Yan. So, diretso agad tayo sa ating earthquake historical data para makita natin kung aabot na ba sa 900 ang total earthquakes ngayong araw.
Ma-double check na rin natin. Yan. So, for December 2025, yan, i-load natin. Nasa 889 na po. Yung total earthquakes natin, 847 dito sa magnitude 2.0 pataas, 38 sa magnitude 4, tatlong magnitude 5, at isang magnitude 6, which is ito yung nasa Taiwan. Masyadong malayo siya, pero pinasok pa rin sa data list ng data feed ni PBOK. So, considering I counted itong lindol sa Taiwan. So, wala tayong masyadong komento dahil yung mga patuloy na aftershock sa may ng Cebu at Surigao region ay patuloy naman na nadadagdagan ng mga minor earthquake. Maging aliston at mag-iingat na lamang po tayo anytime mga folks. So, mukhang aabot pa nga sa 1,000 ang posibleng abutin nito bago magtapos ang year 2025. Mako-confirm pa na natin yan hanggang at 31 na maghapon. So, tingnan pa rin po natin mga folks. Samantala, double check natin yung lagay ng ating vegetation and drought dahil may lumalabas na data na tumataas ng bahagya ang ating drought index. Mula sa Japan Meteorological Agency data feed, ang KBI sa Pilipinas, yung drought index natin, although mababa naman ito, at least mga around 200, 100 to 200 po yung index classification nito. Yan, as huling record nito, December 26, medyo bahagyang tumataas sa may bandang Ilocos region, kabilang na ang Pangasinan at Central Luzon area. Mababa naman sa parting Metro Manila o Calabarzon area, so wala tayong masyadong komento. Pero mapapansin natin, ang west portions ng ating bansa, bahagyang nagkakaroon tayo ng dryness o yung pagkatuyo ng konti. Yan. Hindi naman malala, pero pagdating sa inulan ay mataas, medyo nagmo-moderate po ang ating average rain po sa may bandang silangang bahagi ng bansa. Kitang-kita naman po dito sa ating chart, sa stock. Yan. So, yung huling rainfall since December 27 ay may mga mataas o matinding daily rainfall average dito sa may bandang Eastern Samar region o Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Meron din sa may parteng Palawan at Zamboanga Peninsula. Well, epekto yan ng extension kasi ng ITCC sa mga nagdaang linggo. So, normal po yan. Most of southern sections ng bansa, medyo nag-above average tayo. Medyo bahagya lamang na nag-above average rainfall sa area na yan. So, makikita natin ang bandang land surface temperature. Mapapansin natin, ang west portions ng bansa, kabilang ng Metro Manila, bagyang tumataas po yung ating land surface. Gaya nga po na sinasabi natin, makakaranas tayo ng mas drier sa kanluran at mas wetter naman o maulan sa may bandang eastern sections ng bansa. So, kitang-kita naman po dito sa land surface temperature, ayun, medyo tumataas po yung daily maximum ng temperatura ng kalupaan mula Ilocos region, Pangasinan, Central Luzon, damay ang Metro Manila. Ilang areas din sa may bandang Mindoro, although minor lamang ito, around 30,000 estimate, maging sa may bandang kanluran ng Mindanao, yan, at least medyo tumataas. Hindi kagaya dito sa may bandang eastern sections, halos very green lamang, yan, halos medyo wetter lamang. Kitang-kita din naman nito sa normal vegetation, medyo mataas ang crafting o craft sa area na ito o pagitan sa northeastern Luzon. Medyo asahan ng medyo mataas na vegetation index, yan. Dito sa may bandang eastern section, although medyo mataas din dito sa bandang normalized vegetation, sa may bandang kanluran, medyo mababa dahil medyo saturated dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Ganon din sa may bandang Visayas, kabilang na ang Eastern Samar at Leyte at Surigao region. So, yung mga area na yan, medyo mababa ang vegetation index dahil nga po masyadong saturated po ang lupa dahil sa tuloy-tuloy na mga kalat-kalat na mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Sa kanluran, at least medyo tumataas po yung vegetation index. Ibig sabihin, medyo maganda ngayon ang mga pananim ngayon dyan, ang mga gulay, kabilang na ang west portion sa Mindanao. Medyo magandang magpatubo ng mga pananim ngayon dyan. Except dito na lamang sa may bandang eastern sections, masyadong mababa. Mababa dahil mas madalas saturated po yung lupa. Siyempre, mga ilang araw na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan kasi. So, yun po, malinaw po yan. Meron tayong report para sa ating real-time daily weather vegetation. At hindi naman tayo nagkaroon ng drought warning. Meron lang bahagyang pagtuyo ng lupa, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa, well, during talaga sa mga gantong buwan. Medyo nagkakaroon pa rin tayo ng dry na lupa, ng bahagya.
Yan. So, medyo maganda naman magpananim ngayon. Hindi naman ganoon katindi ang pagtaas ng drought natin. At least, medyo nagmo-moderate lang o minor lamang naman ang pagiging drought nito. Yan o. Malinaw naman po yan. Most of western sections. Sa eastern sections, hindi masyado. Yan. Ang mataas ay ang average rainfall. Medyo mataas sa may bandang eastern sections. Pero sa western sections ng bansa natin, medyo toyo. Hindi masyado inuulan ngayon. Well, normal naman yan taon-taon po pagka mga gantong buwan talaga ang mas inuulan ng eastern sections at masyadong mababa ang average rainfall naman natin sa may bandang kaluran, including Metro Manila. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Lunes, December 29, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling Lunes na po ng December 29, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo malaman na very obvious naman na stationary lamang tayo ng palagay ng panahon. Expect lamang ang mga pag-ulan sa katimungan ng bansa, especially sa eastern sections ng bansa. Very obvious naman po yan taon-taon. At visit naman sa ating website sa gustong malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.